Yung 50-50 mo, biglang 30-70. Minsan nga, di nga sinasabi, parang, uy, nag-shuffle na ulit. Ang ating hiling sa mga bituin. Hey, welcome to On the Fanatics, the only podcast that is always quick and ready. Ready for Asia Championship. Let's Yes. go! So, hi guys, welcome back to another episode. So, I'm Pat, and I'm joined again by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Louie. So, boys, naubusan mo kayo ng English last episode. Marami pa. Gusto pa nga So, namin German sabihin. pa ako eh. Kamusta naman yung experience natin last episode with Karma? Masaya eh. Ayun, Masaya. ayun. Ang dami niyang sinasabi. Ang dami niyang input. Ang dami siyang input. Actually, true. Dinugo Saya. lang ng konti. Ah, Dinugo lang konti. dinugo Dinugo ka lang ba? tayo. Pero sakto naman. Laban lang. Dami rin siyang na nakuwento sa atin na hindi rin talaga natin alam kung hindi natin siya makakausap, no? So, ang cool Yes. lang nung experience. So, watch out na lang guys sa future episodes namin na all English ulit. So, good luck ulit sa amin. But before we proceed, let us acknowledge first our followers. YouTube comment muna natin. So, sa YouTube comment natin, nag-comment si Neil. So, sabi niya, thank you daw sa shoutout. So, yan. Thank you, Neil. Ay, nakalaban ko yan. Yes. Shoutout ulit. Shoutout sa kapatid niya. Nakalaro din namin. Ayun, nakalaro ko. Nag-comment si Mushroom Mister. So, most likely, international follower na to. Nag-comment lang siya dun sa Looney Tunes sound namin. So, at least we'll know na how to get better next time. So, thank you. Alam ka, Madam Director. Facebook comments naman. First kay Sir James Panado, no? Thanks sa mga shoutout natin, and may na-pick up daw siya sa Little Red Weakness kaya na nagamit niya sa matchup niya. Agad-agad. So, straight out nagamit niya agad yung in-impart ni Karma, di ba? Sa tips kay weaknesses ni Red, di ba? Yeah. Then kay Sir Bobs, di ba? Yung isa nating nakalaro din dati, no? Si Sir Bobs. Wow lang naman niya sabi niya. Wow! Thank you sa pag-hype. Lastly, kay EJ, no? Hinahanap niya daw si Sirius Skater, no? EJ, pag nahanap namin, no? Pag nahagilap namin. Saka, bawal kasi sando lang sa podcast namin, eh. So, hopefully, mapasuot namin siya ng ibang damit next time bago namin siya ma-interview. Ayun. True. Next, sa Spotify. As usual, Miko. Hi, what's up? Hello ulit. Will continue to support us. Thank you. And then si Chox. Oy, On the Fanatics gone global. Syempre. Yes! Yeah. And si Sir Mr. Tristan. Worldwide. Mr. Worldwide. And Sir Tristan, ayan. Complete na the week niya kasi may episode na ng Undefended Takes. Thank you. More international people next. Sana. Hopefully. Makakuha ulit. Yes. So, next natin yung shoutout natin sa Area 21, especially Manila Unmatched Sundays, nung nagpa-tournament si Sir Leonard. So, yun, bigla-bigla na sumisigaw Sir Leonard. Subscribe daw eh. So, yun, thank you sa nagugulat ako eh. May sumisigaw bigla eh. Thank you sa pag-promote Sir Leonard, and more power sa yung mga tournaments. Ayun. Hopefully makadayo ulit kami next time. Hopefully buo na kami next time. Ayun. Hindi, nakakapunta naman ako sa Sundays ni Leonard. So, okay lang. Okay na yan. Okay, so now let's dive into our main topic for this episode, which are advanced tips for Asia Championships and match in general. Our first subtopic will be going first or second. So this topic ay didiscuss namin kung paano ba yung mga game plan or when to pick first and second. So first na muna for game plan, Ace, anong gusto mo pag ikaw yung first? Gusto ko, depende sa hero ko usually kung anong available. Kung kailangan, pag first ka kasi, ikaw makakapag-dictate ng tempo eh. So, you want heroes na aggro. Someone like T-Rex and Sinbad, mga ganun. Makakapag-dictate agad ng tempo. Then, also yung mga heroes na may hinahanap agad na cards. Kasi yun yung mga ikaw, since first ka, ikaw yung unang bubunot. So, makakapag-dig ka kaagad sa deck mo. Kumbaga 6 cards agad, no? 6 cards ka agad. Or minsan, makaka 2 actions ka. Hindi lang, minsan 3 actions if meron kang gain actions, diba? So, someone like Houdini. So, yes, if available kayong first
if first ka, sure ka, makakapag iniwan yung Houdini, probably mag-Houdini ka na nun that time kasi Oo. there's a threat na kahit pwede sino mo pa agad kalaban mo. may threat na pwede mo agad mapatay yung kalaban mo because of set the stage, di ba? Ganun siya. Shoutout dun sa Ganun. nakalaban ko sa dun sa Manila Unmatched Sundays. First time ko nag-Houdini in a long while. Kasi nahiwan yung Houdini. So Tapos nag-Houdini first ako, naka-turn 3 ako na Houdini versus Sherlock. Gulat din ako. Set the stage eh. Ayan. Wala, GG talaga. Oo, may Sarap. ganun talaga. Yung mga Houdini Mm. na turn, shoutout kay Sir Jericho, Houdini turn 1 down to yung strange siya, ganun. Yung mga ganun. So, Donnie wants to go first because kailangan niya agad mag-dig. Imagine if you're going first as Donatello and you just double maneuver, may 4 cards ka agad na madidig sa deck mo. Oo. So, more likely na mahanap mo yung inventions mo agad. True. So, those are the things na kailangan mo, yes. Tapos yun nga, na-mention mo, di ba, agro. Pero kasi, kung agro yung kalaban mo, madalas gusto mo rin first ka naman, di ba? Para makabunot ka kaagad Yes. ng mga defenses mo. So parang, Yes. basta parang feeling ko pag may agro dun sa matchup, mag-aagawan na kayo sa first eh. Pero Pag hindi parehas naman kayo 100% agro? of the time. Hindi, kahit isa lang. Kunyari, kalaban mo or ikaw Mm. agro, most likely gusto mo na mag-first. In a way na ikaw may agro, defense ka kaagad. Yes. May defense ka kaagad and makakapag-ready ka sa barrage ng agro hero na yung gagawin na assault ng hero na yun. Kasi, yun nga, mostly pag agro, kailangan nila na marami silang card draw, so it doesn't matter kahit mag-boost sila first action eh. Makakapag-keep up sila ng tempo. Kaya, if hindi ka agro and agro yung kalaban mo, you might wanna consider going first din kasi kailangan mo magdig ng defenses naman. Ng defenses and get far as possible sa kalaban mo. Ayan. Yep, okay. So, yun yung first. What's your game plan naman if you're going second? If you're going second, usually, fatigue fighter ka. Since na pag-usapan earlier na pag first ka, makaka-draw ka ng 2 cards agad. As second player naman, and fatigue fighter ka, at least, nag--2 na agad yung kalaban mo. On your turn, pwede ka mag-maneuver or maneuver pass, maneuver attack, or scheme para at least up ka na agad sa deck count. Next, puwede rin siyang for Lumayo ka. defensive player, oo, kasi lalayo ka. If magdo-double maneuver yung first player, as a second player, mag-try ka mag-double maneuver palayo para you'll force a boost dun sa kalaban mo. Para at least up ka sa value. Then, what else? Ano pa nga ba sa second? Yun, nasabi mo nga yung boost, diba? Siguro pag may sidekicks ka, pwede mong iharang kasi usually ang initiative na nasa first player. Sa first, Pwede kang mag-wall up if may sidekicks ka para hindi lalo ma-atake pag marami. Yung may mga heroes kasi na gusto mong una kang ina-attack, nasa kalaban yung initiative, di ba? Kasi gusto mong ma-trigger as soon as possible yung mga Yung blue, heals. yung mga blue na Okay. effects. So, Like, pwede rin heals para mag-take ka kaagad, di ba? Tapos up ka sa cards, tapos mag-heal ka sa turn mo. Tama. Pwede rin yun. Ayan, pwede din sa abilities. Like, may mga heroes na gusto nga yun, sinabi ni Russell, lumapit sa'yo. Like Dracula. Like, if may yung kalaban, no, pwede niya agad kagatin. Yun, tama. Also, Dusa, mag-end up ka Dusa. sa zone niya. Pipin niya yung GB. kalaban mo. Mga ganun. GB. Yan, si JB. JB, Para kung sa matapang support. yung kalaban mo, harapan ka. Hindi may plus ka agad sa attack mo, di Yes, ba? mga ganun. Parang hindi naman yun fixed. Lagi naman depende. Depende sa matchup. Parang in general yan. Kung ganun yung game plan mo, diba? Kailan ka pipili kung first or second ka? Depende yun sa matchups, sa map, tas depende rin actually yun sa draft format. Kasi may mga format tayo, diba, na may mga ban advantage, Position. advantage, map advantage. So yun, depende yun. So sa matchup, sige, Patrick, paano mo decide usually kung gusto mo mag first or second sa certain matchups? Okay. Tinitingnan ko siya as let's say parehas kayong agro. Parehas agro yung fighters nyo. So, i-gauge mo kung sino yung more agro dun sa matchup. So, syempre, if you're the more agro dun sa matchup, mas gusto mo ikaw yung first player. Then, same naman dun sa if fatigue versus fatigue or value versus value, mas gusto ko mag-second ako para ubusan mo ng Ngayon value second yan. yung first player or at least up ka na sa deck count Plus kapag 2 ikaw ka yung na, second no? player. Most likely, plus 2 ka na agad. Yes. Yes. Naka-defensive kasi talaga ako kaya gusto ko second player. Ako, actually same nga yun. Kasi parang dati, nung bagong player ako, lagi ko gusto first. Kasi syempre, ako agad unang a-attack, diba? Pero pag nakakalaro ka ng mga specific na matchups, may mga matchups talaga na
mas gusto mo second eh. Pero ano rin yan hindi rin automatic, kunyari value versus value. May example ako dyan, Tesla versus another value fighter. Kasi si Tesla may option to agro, kaya Pwede, okay rin oo. first. Pero mas importante kasi gusto mo agad mag-double coil. Mm. Kaya Mm. gusto mo mag-first as Tesla. Kahit magde-defensive ka sa game, kahit mag-value ka, madalas mas gusto ko pa rin first. Yes, actually about doon, pwede nating like, mag-circle around doon sa mga heroes din na pwedeng mag-first. May mga heroes kasi na kailangan nilang first because of their ability. Oo, totoo. Like, si Jill wala siyang gadget pag second siya. So, Oo, Totoo. basically, tama. yan. Titania Oo. wala siyang glamour. Rosie. Glamour. Yan, si Rosie, wala siyang gadget. Wala siyang, what's the term sa kanya? Upgrade. Upgrades. Para sa akin kasi, iba pa rin yung boss 1 ka. In a way kasi, the way I think kasi is, hindi naman kasi ako fatigue fighter. Like, most of my Okay. fighters are not fatigue fighters. So, I want to dictate the tempo as much as possible, as early as possible. Kaya, I wanna go first. Even if medyo ma-force ka to go near, as long as alam mo yung ins and outs ng matchup. You can Okay. just go to the center and chill doon for the first turn. Then you can go in pag lumayo yung kalaban mo. Wala namang malolos masyado sa'yo, I think, if first ka. Unless yun nga, may mga matchups na like Dusa na mapiping ka pag pumasok ka, which is really painful. Pero I think you need to take that sa consideration pag mag-first ka or second. Add-on ko lang din dyan. Parang maganda nga yung point mo na minsan kasi regardless of matchups, sabihin mo ng na-bring up mo yung blind pick, diba? So parang kung wala kang knowledge ng matchups or hindi mo pa alam yung matchup, kung pipili ka I-first mo between na lang. first or second, It's gonna go first first. na lang. First na lang. Tama. Ayun yung Ako idea ko baliktad. talaga? Sorry, baliktad pa rin talaga ako. Second pa rin. Kung hindi mo alam yung matchup, so magdedepende ka dun sa gagawin ng kalaban sa first turn niya para to gauge kung ano yung gagawin mo on your turn. Parang ganun. If you feel mo lang, kung hindi ka pa familiar talaga, let's say may bago ka matchup na encounter na, uy shit, anong gagawin ko dito? Mas gusto ako mag-second para titingnan ko Mas kung anong responsive ka. gagawin ng responsive player kasi ako. Reactive lang. Reactive pala, reactive player, true. Okay. Make sense naman. Pero yun, Ayun. mostly if hindi ka familiar, just go for the first. Marami nagpa-first talaga. May advantage kasi pag ikaw nagdidictate talaga ng tempo eh. Especially pag bago, I think. Pag bago talaga. Pag bagong player now, hihirapan sila pag sila yung nasa back foot. Like, pansin Kasi ko mas kailangan mo ng doon eh. Mas kailangan mo ng matchup knowledge kung Yes. paano mag-navigate around dun sa interactions eh. So, first ka na lang. Ikaw na yung mag-dictate. Kasi Patrick, forever naman yan second lagi. So, huwag mo na siya intindihin. Lating player yan, pabayaan mo na yan. Hindi, nag-first ako pag Sinbad, siyempre. Ayun, oo. Sinbad T-Rex, nag-first ako. So, Pero actually, yung go. matchup, yung going first and second, lahat yan magdedepende sa maps. Isang factor. Malaking factor yan. Malaking factor yung maps. Yung maps naman, again, marami na naman kasing depende dyan na papasok na argument. Pero yung isa nating titingnan is kung ano yung format ng tournament. Most of the time, yung maps is selected na. So, table 1, meron kang Azuchi. Tapos sa table 2, may Raptor Paddock. Ganun. So, wala ka ng choice. True. Meron, so doon pa lang usually mag-adjust ka na kung mag-first ka ba or second eh. For example, sa Azuchi, you might wanna go seconder kasi pwede kang tumakbo tapos ma-force mo yung mag-boss yung kalaban kasi medyo malaki siya end-to-end. Tapos sa Raptor Paddock, probably sobrang liit niya so mag-go ka sa magpa-first ka doon kasi pwede mo agad maabot yung kalaban mo if may sidekick ka. Especially Technodrome actually. Shoutout yung Technodrome kasi pag first ka doon, isang maneuver away pag may sidekick abot mo na. No need to boost, go in ka na agad. May ganun. May mga ganong maps na kailangan mo i-consider. Now, if merong banning, doon medyo magiging tricky. Kasi titingnan nyo pa muna yung banning phase nyo bago kayo, if may map pick. Oo nga eh. Check nyo muna, yun, doon talaga. Meron kasing ban 1 sa 3 maps or meron talagang selected na depende sa format. I think doon na naman papasok yung matchup knowledge mo kung kaya mo bang i-steer yung heroes mo papunta doon sa decent na matchup. Basta wag losing. Favorite matchup for you. Yes, tama. Balik kayo sa map episode namin and kailangan nyo kasi ma-master yon para malaman nyo kung ano yung heroes na preferable dun sa maps na yun. Matchup knowledge basically. Yung papasok dun kung bakit ka mag-first or second depende sa map. Ako, add ko lang. Kaya rin siguro
value country yung Pilipinas. Kasi dahil dun sa map natin na pick one lang, you can't go all in agro sa Malaking sa map. maps kasi pag malaking map ang nabigay sa'yo, Oo. olats nun. Oo, Pero lugi ka. pag small map naman, sobrang happy mo na as value. No, pwede mong steer into Kaya pa agro-ish rin. na na playstyle kahit Mm. value ka. Kaya Mm. depende talaga kasi nga tuloy nagiging value country tayo dahil sa map. Depende sa map nung natapat sa'yo sa Map eh. table. Oo, Oo. Random. kaya ako, yun, all out ako sa reform na wala nang one map lang. Kasi kawawa yung ibang heroes doon. Ang daming nasa-shutdown na heroes doon. Like, looking at yung Oo. Achilles, di ba? Tangina, pag Macminville yung deck mo or Macminville yung map mo or Lungkot. Asuchi, matulog ka na, di ba? Parang ganun, Yung di ba? 50-50 mo, biglang 30-70. Oo, Bawas di ba? no? Oo. Yung, Like, shutdown yung agad. T-Rex nga, pag binigay mo sa Oo. Macminville, ang lungkot Di ba? eh. Pa isa-isang tapa ka lang doon, di ba? Parang nagtitinikling yung T-Rex doon, di ba? So, yun, sa mga nakikinig na TOs, yun lang siguro yung ano ko. Ang Suggestion. aking Suggestion. hiling sa mga bituin. Ayan. Aray. Sana at least 3 maps na walang ban, gano'n. Or kung 4 maps man, may ban na isa, gano'n. Medyo weird din kasi yung 3 maps, tapos baban lang daw isang kalaban mo yung ayaw niyang map, tapos good na siya dun sa dalawa. Ang lungkot din. Parang pag Ganun. may map choice na tayo, 3 maps, usually wala nang ban. Yes. So, yun nga, aside sa map, na-mention naman din yung format nga. Yung, Ah. kaya dito, may, kasi diba, depende sa tournament nga, diba? Yung iba may map, may possession, may ban advantage. Kasi, sa ibang tournaments, parang sa, let's say, sa Spring of Myths, pipili ka kasi kung map or possession advantage. Yung natutunan ko nga recently, mas fini-favor ng mga tao yung map choice. Over Internationally, no? possession. True. International. Map choice talaga Same. over possession. True. Recently ko lang natutunan. Pag pinili mo kasi yung map, usually talaga, makukuha na nung kalaban yung first. Kasi nga, based dun sa discussion kanina, pag first ka, mas madidictate mo talaga yung tempo. Yun, nakadepende pa rin sa format kasi pag pinili mo yung map advantage, parang madalas tatanggapin mo na second ka. Ayun. Oo, kasi Oo. unlikely na ibigay pa sa yung first, bibigay na sa yung full And full advantage. naka-XP ako noon, Oo. ako noon. Map pick ako pero nag-second siya. Thank you. So Sabi double ko. advantage ka, no? Oo. Kailangan mo talagang i-sacrifice yung position kasi parang yung na-mention sa Achilles kanina, di ba? Pag nabigyan siya ng big map, lugi ka kaagad. So tanggapin mo na lang na second ka para Kaya mo hindi naman ka kaagad malugi sa map. Kasi kaya pa rin naman. Kaya nyo naman i-shift yun sa game sa loob ng game. Kaya, ayun, importante talaga yung map. Sobra. Saka yung sa mostly kasi yung sa online tournaments na maraming choices ng maps, like yung sa roster ng map. Even though na may 2 bans yung kalaban mo. 2 bans lang yun eh. Makukuha mo pa rin yung gustong map. 3 doon, move 3 sa Spring of Myths na map eh. So kahit iba yung 2, May Isang makukuha tira. kasi may makukuha kang isa eh. Okay lang. Parang doesn't matter. At least kumbaga alam na lang siguro as if ikaw iban mo yung 2 map na move 3. Alam mo yung paano gumalaw dun sa last na move 3. Yun na lang siguro Yes. yung saving grace dun Parang sa ikaw na rin yung pumili, no? basically Your poison. nasa yung map. Mas onti lang yung choices. Kung madalas nga map yung pipiliin, pero kailan ka naman pipili ng position? Kailan mo pipiliin yung position advantage over map or ban advantage? Ako, mas gusto ko yung ban advantage, honestly. Ang ban advantage sa battalion, post din sa'yo eh. So basically, gusto mo rin talaga ng post. Asia, oo. Sa Asia Championships, automatic die roll. Ang alam ko kung di ako nagkakamali, yung manalo first, tapos first ban din. So not possession. First ban ka, hindi. In that position. First position hindi, ka, tapos first ban ka. Pero kasi di ba may mga battalion na di ba? Na may choice. Pick pa rin yung position. May position pick or ban pick. Pero ako kasi, if alternative na ban, parang mas gusto ko yung ban advantage. Para mas control mo yung matchup. Mas control mo yung matchup. Alam mo naman na pagpapasok ka sa tournament, alam mo kung pre-select yung maps or hindi. So, pwede mong alisin yung mga heroes na sobrang dependent sa maps if that's the case. Diba? Magre-react ka na lang. Reactive ka rin kasi nun if nasa iyo yung ban advantage. True. Kung ano yung baban. Ikaw last. So, mas madaling didictate mo kung anong match. Usually after ng last ban mo, alam mo na yung lalabas na matchup eh. Alam mo na lalabas na matchup doon eh. Assuming na pares kayo marunong. So, yun yung first part ng discussion natin. So, next naman, discuss natin how to mulligan. So, first Paano? Muna. Russell, You're doing mulligans. What is mulligan? Pag ayaw mo yung cards mo, tapon mo.
Wag! Sayang! Balik mo sa deck. Balik mo Yan, sa balik deck. mo lang. Balik mo. Shuffle, tapos kuha ka ulit ng bago. Yun yung usual. So, pwede mag-iwan sa ibang games. Actually, si Patrick nagsabi sa akin ito a few weeks back, di ba, Patrick? Tama, di ba? Ikaw nagsabi? Alam niyo ba na sa Unmatch, wala talagang mulligan rules? Wala. Score Nasa Na ano ano yan? lang. Nasa organizer na yan. Nasa tournament. It's just to prevent yung pangit na game na wala ka, Yes. let's say nabunot ka lahat pula or lahat Mm. blue, wala kang gagawin sa game. So yun lang piniprevent ng mulligan para at Ah. least you have one more chance to have Ayusin yun. another hand. A useful hand kahit ano or a better hand, quote unquote. Ah. If gumanda man or pumangit. Mas One. masakit yun pag walang mulligan kasi isipin mo, Oo nga, di ba? luck-based na talaga yung game. Hindi na siya naging Hindi na- fun. Hindi na na-minimize yung bad luck mo. At least pag may isang mulligan, no, may chance ma-manage kahit ano. True. Baka lesson Pero ka, tas ayun. puro pula. Okay lang. Yun, malaking Pag chance maligan nun. ka, oo, yun talaga malaki Chance chance nun. na. Para sa akin, okay lang yun. Pero yun nga, so yung nakasanayan sa Unmatch, diba, parang ever since nag-start ako, ganun na yung mulligan sa tournaments, diba? Yung, yung all cards mo, balik, shuffle, Balik shuffle. tapos draw Shuffle. 5 pa. Parang reset, Kasi, complete reset. ganun naman usually sa competitive card games. As I know yung mga nalaro ko na ano, May parang mga ano lang. marami rin iba, pero discuss natin yan later. May question ako. Gano'ng kadalas yung minaligan nyo bumabalik lang sa kamay nyo? Madalas! Talaga? May nabago isa Sa lang, akin, yung mga isang sobra. card. Ito rin yun, di Magkatong kalaban. Wala pa. Yung tournament ko dun sa A21 Manila Unmatch Sundays collab, Ah, siguro tatlong match ko doon na nag-mulligan ako. At Same, least halos tatlong same. cards, same. May isa doon, 4 sure ako. Na Talaga? same lang. Grabe. Bad trip Okay yun. na yung 2 cards, pero 3 to 4 cards, sobrang crazy. Yung 3 na niya nun, okay ah. pa eh. Yung 3 okay. Yung 3 Yung okay 4 pa Kasi may eh. mga copy cards din. May same copy cards pa rin kasi. Same copy, oh. Yung 4 castle. Wala pa naalalang mulligan na parang, uy, ikaw ulit? Parang wala pa. Pero hindi siya swerte Kasi malay mo, Malas puro yun. purple yung kuha mo, tapos pagbalik, puro pula na. Puro red. Hindi na Ayun swerte. lang. Ayun lang. Next naman natin sa Order of Mulligan. Usually sa online, meron diyang yung 2 cards, yung dalawang black, yung keep or mull. So Yes. both players meron yon. Then unmatched style, i-reveal nila sabay ng kung keep or mulligan sila. Ayun. Yes. Kasi bakit? Kasi may Reasoning. advantage 'yun. May advantage 'yun. Let's say ikaw yung first player or ikaw unang nagpakita ng keep or mull ka. So makakapag-react yung yung kalaban. Medyo okay na yung hand niya, hindi lang perfect. Parang hindi, okay na to, parang keep ko na lang to. So hindi niya na isusugal yung mulligan na mawala yung quote unquote good hand niya against dun sa nagmuligan na player. Kunyari, magmumuligan yung Leshen, let's say Leshen, yun, mga or Raptors, yun, yung may mga heroes na onti lang defenses eh. So may ibang players na magumul for even just one defense. Or let's say Sherlock. So magmumuligan for a defense. Then pag nagmuligan 'yon, so parang ikaw may tendency ka na Idea ka. magki-keep ka na lang kasi parang sabi mo, parang pangit yung hand niya kanina. So most likely aasa na lang ako sa swerte na pangit na yung mulligan niya. Parang ganun yung dating mo. Kaya malaking factor yan yung order ng pag-declare eh. Pero kasi sa local tourneys natin, walang rules, no? Feels lang, vibes lang. Maligan ako. Ganun. Minsan nga, di nga sinasabi, parang, uy, nagkontrol na ulit. Nag-shuffle na ulit. Ang tipong kalaban mo, Houdini, tapos nag-keep, tapos ikaw wala kang depensa. Shit, muligan ako. Matik agad. Maligan yung Houdini. Di ba? Yun. Natulog tayo maaga nun pag ganun. Pag nag-keep yung Houdini, kabahan Takot ka na. Magdasal ka Tago na ka. sa lahat ng santo mo. Ang next naman natin is when to mulligan. Kailan tayo magmuligan? Yan, first, i-check natin kung yung match-up. Kasi may mga certain na match-up na kailangan mong hanapin yung specific na cards mo. Oo. Yung unang inisip ko match-up is yung Donnie versus Luke. Kasi kakaspam ko lang nito. Tapos, theoretically, parang dapat kaya siya ni Donnie. Pero if susuntukin ka ng early game ni Luke, you probably crumble, oo. Kaya kailangan mo dito sa matchup na to is yung Blue Moon Invention. Yes, which is really good. Kasi once na mag-online na yon, not only may heal ka, pero lahat ng attack mo, lahat ng defense mo is 4 basically, di ba? Plus 1, 4. Hindi naman nanalo yung Still Standing. Yung Sweet Crystals mo, pwede mo fully block kay Donnie. Yep. Then, everything goes
goes easier kasi sa matchup na yun. Pag online na yun. Which is madali naman kay Donnie kasi nga di ba yung ability niya nakadraw siya ng 2 per maneuver. Ayan, so ayun yung mga kailangan niya. Tapos meron ding matchups na kailangan mo ng specific na cards. Then also like si Siri versus Tomoe. It's a Tomoe favored. Pero if Siri can find the Unicorn Ally, naswing niya yung game to a Siri favored bigla. Kasi nakakasabay siya sa pressure ni Tomoe. Meron ako actually reverse. May mga matchups Naitatago na mo. ayaw mo agad mabunot yung cards. Yes. Yan. Laro kami ni Patrick ito, Sherlock Sinbad. Yung home. Turn 2, turn 3, nag-eliminate agad ako. Kita ko, Voyage Home, andun, no? Wala na agad. Bye-bye. Goodbye. True. Wala nang damage. Yun, may mga ganun din. May mga ganung matchups. Ayun, pagkalaban mo Genie, gusto mo itago yung cards mo para sa Sultans. Early Most of the Sultans. time, diba? Ayun. May mga cards kasi na straight up mulligan, hahanapin mo talaga sa mulligan eh. Like, hindi mo na kailangan pag-isipan. You need to mull for it eh. Like, yung kay Black Panther, kaya i-mull yung scheme niya. If nag-keep yun, isa lang naman ibig sabihin nun. Nasa kanya yung scheme ni Shuri. Same as Dini. Same as Dini. Set the stage. So, mga ganun lang din naman yung mga kailangan sa mulligans. Like, looking for specific cards, especially pag wala kang tutor. Okay, what is tutor? Patrick, explain naman. Alam mo yung nung grade school ka, bobo ka. So yung tatay mo, nag-hire ng isang tutor para turuan ka. Alam ko pagbagsakin ka eh, ganun eh. The tutors are cards na naghahanap ng specific cards sa deck mo or discard pile. Ayun. Best example, Witcher Senses. Yes, Witcher Senses. Actually, yun nga. May question ako, guys. Merong magbigay kayo ng hero na iba yung hinahanap niya per matchup. Iba yung minamal niya per matchup. Actually, marami. Nabablanko lang ako eh. GB. Hindi ba si GB? Gusto mo ng defenses, no? Kasi may mga matchups na pag maraming sidekick kalaban mo, gusto mo yung punch, area damage. May matchups na gusto mong patayin yung sidekick, gusto mo ng super strength. May matchups na gusto mo ng Kansas early. Ayun, isang example si GB, I think. Talagang sobrang matchup dependent yung mga lagan. Pwede rin ako, Blackbeard. Mas gusto mo, kung aggro-ish ka dun sa matchup, gusto mo yung give no quarter para gain action ka. Then, pag defensive ka, fearsome. Para at least makakaano ka ng card sa kalaban, makakabawas ka. So, yun. Aside from matchup, syempre, may kailangan din tayo consider map. Pero, ang tanong, anong kinalaman ng map sa Mulligan, diba? So, syempre, kung babalik tayo dito dun sa possession. So, kung small map, syempre, kung aggro yung kalaban mo, small map, yung defensive player, gusto mo mag-mulligan for defenses. More defenses. Yun, medyo obvious naman yun, diba? Pero yung less obvious na reasoning kasi dito kung bakit factor yung map, which is gagawin kong question para sa inyo. What if may key card kayo sa hand nyo? Let's say, for example, si Siri, Unicorn Ally, di ba? Versus Tomoe. Pero, wala kang defenses. I-keep mo ba yung hand mo or mamulligan mo? Pero yung map nyo, McMinnville. Di ba? Kailangan sino mo first? ng Unicorn Ally eh. Sino first? Kahit sino. Sabihin mo ng Siri. Sige, sabihin mo ng Siri. Sige, what if si Siri first muna? What if si Siri first? Keep ako. Keep ka na. Kahit walang defenses. Oo. Kasi sa saying Laki. ng McMinnville yung pop, laki ng mapa, hindi ka naman ma-attack dun sa next turn mo lalo if lumayo ka. So you can kung wala kang maliit. mabunot, no? for If defense. maliit may dilemma pa siguro ako. Also, Yes, yung thinking kasi na, ano ba yung keycard mo? Does it help you survive? Sa matchup na yun. Yun. Experience ko kasi ito eh. Nakinip ko siya kasi yung dalawang important cards sa kamay ko kagad. Shoutout kay Don kasi Jill ako doon. Tapos, King Arthur siya. Oo, dalawang Daisy Scheme nasa kamay ko. Nag-keep ako nun. Second ako. So, yung ending nun, ang bilis natapos ng laro kasi wala akong Daisy defense, Jill defense. Tapos pinapalo lang forever yung Jill ko. Tapos, ang inasabi ko sa dali, ang sakit. Sabi ko. Keep ka pa. Oo, keep. Ano yun eh. Basta yung, ang bilis nun, parang 4 turns lang kami, patay na ako, parang gano'n. Pinalo ka Nakatonic pa ako nakatonic pa akong heal dun Basta nag-take ako ng 2 take ako, namatay ako eh. Kasi naka-Excalibur na 9 eh. Basta yung defense ko lang laser, isang 5 na blue. Belt. Basta 3 lang alam ko defenses ko nun. Tapos parang ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na kasi. Ganda pala ng hand mo Oo. Sige, Kip. Nagulat ako attack boost eh. Pero okay lang nung una. Kasi may 5 ako. Pero nung sumunod-sunod, wala nang dumating na defense sa akin. Yun din, patay agad ako. Ayun, kalungkutan. So yun nga, depende sa map. Kung nasa yun na yung keycard mo, tapos okay lang, kahit parang, basta kaya mo mag-survive, no? Kaya mo mag-survive, pero nasa yun na yung keycard mo,
okay lang. Hmm. Na hindi mag-mulligan. Yan. Actually, best example nga sinabi ni Ace sa Jill. Oo, yun nga eh. Kasi if you would keep one Daisy scheme, pero wala ka namang Jill card sa Defense. hand, Oo. wala ring kwenta Wala yun. rin. Wala rin Kasi kwenta naman yung Mulligan talaga yun. Kasi Mulligan yan. regardless, kahit isa eh, then wala siyang bala. Oo. Kumbaga wala kang bala wala dun sa... kang jail cards na Kumbaga, i-recur. may prerequisite yung ano eh, may prerequisite yung card eh. So, Oo. hindi mo siya i-keep. True, So, true. kay Sa ganun, matatunnel tama. vision. King Kaya Arthur matatunnel kasi. vision. Gets ko kung bakit kinip ni Ace eh. May mga matchups kasi si Jill na kailangan mong matrigger yun. Yun yung win con mo eh. Pero dun sa matchup na yung King Arthur, hindi mo naman din talaga kailangan yung dalawang Kailangan mo na. Oo. Kailangan mo na Kailangan patayin mo lang siguro depensa. si King Arthur eh. Oo, gulat ako Wala bigla. mabuhay. Yung nag-position ka na ng maayos, tapos inano ka, kinomanda storms ka. Ay, sabi ko Kain. sandali! So, next naman natin, what to mulligan. So, nabanggit naman na kanina na depende pa rin siya usually sa matchup na pag di mo na kailangan muna yung cards, i-mulligan mo na muna. Ano ba bang mga tipong matchup na may kailangan kang cards? Let's say, Mikey. With Mikey, yung ability niya, he only has 3 cards. Kapag isa lang yung attack mo doon, Mulligan automatic na agad. mulligan na yun. Kasi Oo. walang gagawin Mikey kundi umatak eh. So, Oo. talagang may sobrang malas na kasi out of 30 cards ni Mikey, meron siyang 10 cards na hindi siya pwede umatak. So, high chance pa rin na makabunot ka ng dalawa. Better to mulligan that for attack cards. Actually, may naalala pala akong hero na medyo weird yung relationship niya sa Mulligan. Si Wayward Sisters. Kasi imamol mo din yung ingredients niya. Kasi kung Yung pare-parehas yung staples. ingredients mo, wala kang makakas na spell. Think mo na puro malay mo kasi puro bat yung ingredients mo. So, it doesn't matter if umatahe ka na umatahe kasi wala kang makakas na spell. Especially tig sa 10 pa naman yung ingredients mo, di ba? So, may chance na pwedeng puro ganun yung mabunot mo. Pero siguro ano na lang din, kasi sobrang depende talaga yung mulligan eh. Kung gagawa na lang tayo siguro ng very basic rule, ang tingin ko kung ano na lang yung kailangan mo sa first 2 to 3 turns. Sa early game basically, no? Early game. Parang yun na lang siguro, no? Kung ano yung key card mo sa early game. Early game. Parang ganon. Let's say, si Annie Christmas. Best siya if you would get your Lanyap early game. Para triggered na yung ability mo, nakadraw ka pa ng cards. Tapos makikip mo pa yung lower HP. Yes. Depende naman kung survivability or aggressor ka sa match. Yung kailangan mo for the first 3 rounds mo. Basically. Yun, kunyari, as in bad, mas gusto mong meron kang porter cards Voyage. muna. Siguro, Porter or ako voyage. porter muna. Para just, Depende para sa madaling map. humabol. Para madaling Depende. makahabol. Well, At least depende one sa voyage. Pag move 5 map, kailangan mo agad ng Voyage voyage. Siguro yun na nga yung general rule. Kung anong kailangan mo early game, mulligan for it. Unless may random discard yung kalaban, so mas gusto mong nakatago, di ba? Yun lang siguro. So kailangan mo early game doon. Cancels. Wala kang cancel. Wala kang cancel. Iyak. Yun lang. Ayun, so kanina nga, so sa unmatch nga, 'di ba, na-mention nga kanina, yung mulligan sa unmatch is reshuffle 5. So sa ibang games kasi, marami tayong nalaro ibang card games na iba-iba yung mulligan. So for example, sa Hearthstone, parang pipili ka ng cards na ibabalik mo sa deck, reshuffle, tapos bunot ulit. Meron din mga mulligans na MTG. si MTG naman yan. paano yun Basically, same lang sa unmatch na you'll drop all your cards, shuffle, then draw 5. Pero okay, sa MTG, sa EDH yun, draw 7 ka, then if you'll mulligan, balik mo yung 7, draw 7 ka ulit. Pero pag 60 card format or 75 cards format, draw 7 pa rin, pero you'll put 1 back to the bottom. Or you can, if sa MTG kasi, you can mulligan as much as you like, pero the more mulligan na i-take mo, the more cards na ilalagay mo sa bottom of your deck. Kung ganyan sa unmatch, masyadong madaya, no? Kasi may fatigue game sa unmatch eh. Yes. Papakapalin mo yung deck mo eh. Pwede mo Plus pakapalin 4, no? Oo. Plus 5. So, Kaya second turn ka, plus 5, no? Oo, Plus kaya 7 ka basically. Ang daya. Oo nga. Bakit naman ganyan? Huwag nyo nang bigyan ng idea yung mga tao. Ayan, same naman. Sa other games naman as Marvel Champions. Pero this is cooperative games kasi. Draw your starting hand, then you can pick kung yung mga ayaw mo, then ibalik mo, then draw ulit yung kung ilan yung binaba mo. More on the cooperative side, kaya mas lenient
Kaya Yeah. ganun yung mulligan rules nila. Yeah, well, for me kasi Makes syempre, sense ang naman. kalaban nyo is PvE eh. Pahirapan Versus yun eh. meron, oo. Designed So, para syempre, talunin kayo eh. design para hindi kayo manalo. Kaya ganun yung Manalo. pinlace yung rule ng mulligan rule na yun para at least makatulong pa sa inyo. Go. Ito na, may tanong ako. Do you think Mm. yung way ng mulligan okay as is okay na ba siya? Or do Okay you na. think need siya ng different timpla? Ako masaya na ako kasi first of all, Okay na. 30 card deck lang yung unmatched. Ang liit. Masyadong maliit. Diba? May mga heroes pa na 20 lang. So, yung ganung kaliit na deck, yung Yung 5 cards probability, out no? of, di ba? Parang ang laki na ng chance na makuha mo yung gusto mong cards. So, Okay. pag nag-full reset ka pa, full reshuffle, di ba? Parang na-double yung chances mo. Oo So, naman, okay yes. na sa akin. I see. Sa katulad nung kanina, kung ilagay i-same as magic natin, plus yung fatigue player, malamang sa malamang pull down to Babalik 0 lagi, cards di ba? yun. So, napapaganda mo na yung hand mo, napapakapal mo pa yung deck mo. Yes. Pero So, okay na. talagang Okay naman na. Kasi parang parang basic, nasa sweet spot na, no? I think the most basic mulligan rule na yung nailagay sa unmatched, naisip na ng mga Actually, tournament, yun na yung basic. yung mga earlier tournament organizers na okay naman na yung ganun ano. No need to fix something that is not broken. Wow, oo nga, tama ka dyan. Wow, So, let's now proceed to our segment. Our hero of the... So, please, who is our hero of the day? Okay, since ito yung nanalo sa poll natin probably makikita natin siya ng ilang beses sa Asia Championship kasi siya sa favorite dito sa Pilipinas Walang iba kundi yung duo sila actually. Yennefer and Tris. Okay, let's go! Quick intro lang muna tayo kay Yennefer and Tris. I think siya yung unang hero na pwede kang pumili ng dalawang different characters before mag-start yung game, right? Closest was si Buffy. Hans. Si Buffy kasi sidekick Buffy, sidekick. Closest was the sidekick, yeah. Yes. Pero kasi before the game starts, actually after makita mo nga yung heroes ng kalaban mo, saka magde-decide if you wanna use Yennefer or Tris sa match nyo. Kahit sino piliin mo, they both have 14 HPs. Tapos move to sila, parehas range. Yung sidekick, also 6 HP lang din. So medyo mababa sa usual. So bakit ko pipiliin si Yennefer at si Tris? Anong pinagkaiba nila? Aesthetically lang ba yun? Kung gusto mo ng red ng brunette? Hindi naman actually. Pero kung gusto mong ganun yung way mong pagpili, okay lang din. I won't judge you. Pero basically yung ability nila yung nagkakaiba. So start natin sa most popular one, si Yennefer. Si Yennefer, Nakakalaw si Tris. Hindi, sa mga depende kung anong crowd yung tatanungin mo actually. Si Yennefer, yung ability niya is Sorceress of Vengerberg. Sorry kung na-butcher ko yung pangalan. Yung ability niya, immediately, if Yennefer is attacking, you may boost your attack. This effect cannot be cancelled. Teka, nakita na natin to dati Sino ba to? May crown din. Sino? Actually, siya yung isa sa pinakaunang hero si King Arthur. Yun yung ability niya basically. But? Better kasi yung kay Yennefer. Hindi siya nakakancel. Pwede mo pang makita muna yung defense ng kalaban mo bago ka mag-boost. So, Yes. win-win. So, medyo unga-bunga in a way si Yennefer. Then, next natin yung kay Tris. If si Tris yung pinili mo, yung ability niya is Marigold the Fearless. After Tris plays a scheme, deal 2 damage to a fighter adjacent to Tris. So, more auto damage value game in a way si Tris. Slow burn kumbaga yung kay Tris. So na-discuss na natin yung abilities basically ni Yennefer and Tris. Also si Tris, Yennefer and Tris have 11 cards. Consistent hero siya, range, very versatile. Tapos they can cover a lot of the board. So since na-discuss na natin yung basic stuff regarding kay Yennefer and Tris, let's go with the strength and weaknesses nila. Let's start with you, Russell, since ikaw ang resident Yennefer Tris enjoyer dito sa ating tatlo. So, sige. Etong strength bibigay ko for both na to. Yung dagdag ko dun sa mention mo about consistency. So, 25 cards sa deck, any. True. So, kung mamatay man yung sidekick mo, majority nung deck mo, kaya mo pa rin gamitin. Gumagana pa rin. Tapos, since nagko-cover nga sila pareho ng ground, diba? Dahil pareho silang range, tapos pwede sila magkahiwalay. Except yung exclusive reds, syempre. Pwede pa rin silang umatak pareho. Kahit nasan yung kalaban. Kayang-kaya mong abutin anywhere. Tapos, yung weakness naman nila, for me, siguro pwede natin paghiwalayin.
sabihin. Yung first, si Yennefer, since siya yung offensive dun sa dalawa, Hmm. medyo bilang na bilang ng kalaban yung defenses niya. Yung ibang defenses mo, gusto mo rin As attack. gamitin as attack, di ba? As boost. Yeah. Papang damage mo, bawas ka defense. So, yun, kayang bilangin yung defenses niya. Si Triss naman, yung weakness niya, for me, limited yung damage niya outside nung schemes. Yeah. Yes. Exclusive yung Incinerate. So, well, okay lang yun kasi siya naman yung defensive dun sa dalawa. Ayun, parang basically, malakas sa offense si Yennefer, weak sa defense, balik na naman si Triss. Yeah. Weak sa attack offense, sobrang kunat. Defensive. Pat, any weakness and strength for Yennefer and Triss? Okay, echo ko lang sinabi ni Russell kanina. Yun nga Wait. yung yun talaga, yung 25 cards nila na any. Kung for Russell, consistent nga, 'di ba? Sa akin naman, ang ano niya, strength niya is yung mind games. Kasi hindi mo alam kung umatak yan, hindi mo alam kung ano card yan. Kasi lahat any, 25 Yes. cards any. Plus idagdag mo pa yung probability nung specific card nila, either yung Marigold's Hailstorm or Incinerate, which depende mag-a-attack. So, yung mind games talaga ang taas. Then for weakness naman, both of them naman yung cancel nila hindi true cancel kasi the opponent can discard a card para lang hindi maka-cancel si both of them. So Fake makakapag-farm yung ng effects yung kalaban if you're going against Yen or Triss. Sa akin, yung strength nila to parehas is yung discards nila. Thinking 6 sa Incinerate, 3 sa Ball Lightning, that's what, 9, tas 3 sa Telepathy. That's what, 12? 12. Assuming Tapos pa na may Marigold pa, di ba? May discard Horus ng Marigold. Ang daming Hindi potential. hindi mo man makancel lahat. You'd probably discard a lot of cards pag sila yung kalaban. Makakalbo yung kamay mo pag kinakalaban mo si Yennefer. Oo, yun. Yun nakakaano sa kanya. Nakakatakot. Lagi kang low handgun sa kanya. Then, yung weakness niya is, for me, wala siyang card draw. Except sa combat quick and card draw. ready. Quick and ready lang. Dalawang quick and ready lang. Tapos, yun na. After that, wala na siyang card draw. I mean, you may play Lodge, pero probably take damage if you do that. Yung Advisor. Heal 1, heal, para maneuver lang din siya in a way. Parang glorified lang siya. Susceptible siya sa aggression. Siya yung aggro na takot sa aggro. Parang gano'n. Oo. Totoo. Mabawian, no? Kailangan siya lang. Kailangan siya nagdidikdik. Tapos, since na-discuss na natin yung strength and weakness ni Yennefer and Triss, let's check dun sa bagong community, pinaka-latest na community tier list ni Montage, post-Winter of Champions, no? Mataas naman yung tinalon talaga ni Yennefer. Maas pa rin siya. S- na siya ngayon, S-. So, what do you think of the placement kay Yennefer? Okay lang ba siya doon? Or do you think they should need to be lower down or a little bit higher ba? Ako, okay na. Kasi yung personal rating ko sa kanya, nandyan din talaga sa spot na yan. Kasi, yung isa sa strength din talaga niya, ayun pala, hindi natin na-mention, yung isa sa strength talaga niya is yung versatility. Dahil nga diba? Pwede ka mag-decide kung Yen or Triss after mo na makita yung matchup. Hindi ko pa nasabi. Diba? So parang kung kailangan mo ng mas defensive, pwede ka mag-Triss. Kailangan patayin yung kalaban, mag-Yen ka. Extra ban advantage kumbaga. Basically, hindi Basically, pagka let's say battalion, 6 yung heroes mo. Heroes mo, diba? Oo, parang ganun nga yung kinakalabasan. Nagkaka-plus 1 ka. Tapos yung cards pa niya, yung value ng cards niya ang tataas. Kaya tama lang siya sa akin dun sa S-. Okay. Talagang Sa'yo pwede mo pa? siyang dalahin, bahala na yung kalaban. Same lang naman dun sa sinabi ni Russell. Okay na yung kung saan siya ngayon sa tier list. Since Yennefer country tayo dito. Alam naman natin lahat kung gaano kalakas yung Yennefer. So, I guess all will agree na dun siya sa S+ na ngayon. Sa akin, okay lang din. Like, hindi siya sobrang busted ng nasa top tiers. Nakakatakot siya kalaban, especially pag hindi mo alam yung counter sa kanya. Pero, once you played against them naman, makikita mo din yung weakness nila na pwede mong i-exploit din. But that doesn't mean madali, pero doable naman as long as okay yung may card draw yung hero mo. So, since medyo na tayo, tier list, abilities, strength and weakness, let's go na sa matchups. Let's go for sa winning, Pat. So, winning matchup ko, it's Yennefer Triss versus Tomoe. So, if you will check Unmatched Club, meron silang dyan. Chinek nyo yung matchup, you will see na dalawa yung pwede mong makikita mo yung win nila. Either both or as Yennefer lang o as Triss. So, magandang tool para makita mo yung matchup talaga ng per hero. Pero generally, both Yennefer and Triss wins
over Tomoe. Bakit? Mm. Ang ability kasi ng Tomoe, yung attack of opportunity. So, yung ano niya, it will take 1 damage kapag nag-move away yung hero sa Okay. zone ni Tomoe. So, Mm. as Yennefer and Triss, since meron silang sidekick and yung sidekick nga can use 25 cards, 25 plus cards, kayang-kaya niyang i-aggress yung Tomoe. Lalo yung si Tomoe kasi yung cancel niya is can only cancel yung cards ng hero. Main hero. So, Oh. kapag ginawa mong Pokemon yung yung sidekick Mer- nila, ang Tris. sakit for ang Yung sakit 4 ni for Tris, ang sakit Tomoe. doon. Yung Ha? Marigold ni Tris. Yung Marigold ni Tris. Oo. Sure na yun. Basically, yun nga, as example, as Yennefer, matatrigger mo talaga yung Marigold against kay Tomoe. So, either Tomoe discards 2 cards or magti-take 3 siya or discard 4 cards from the top of her deck. What else? Ang masakit din, Portal to Anywhere. Kasi Ayun, hindi oo. hindi hindi makakancel ng Tomoe yun. So, magdi-discard Oo. pa siya ng 1 card. Basically, discard a card siya against Oo. kay Tomoe kasi masasayang yung defense niya. Then, as Mm. Triss naman, 'di ba yung ability nga ni Triss is take 2 damage once you play the scheme sa adjacent opponent. Mm. So, meron tayong 5 na schemes, so that will total sa 12 damage. So, si Tomoe may 14 HP. HP. So, hahanapin mo na lang yung 2. Pero meron kasi si May Tomoe na heal na 6 total 6 Oo. So, basically hanapin mo yung 8 damage, which will be coming from Incinerate na 3 copies ni Yennefer, a sidekick, and what else? Yung Echoing Blast siguro pwede rin Pag tumagos kasi kumagat, nga no? pag Pag kumagat. sinuwerte. Kasi may Oo. mga 2 defenses si Tomoe eh. Tapos pag mali pa yung call niya sa Marigold, pwede pa mag-take Oo free nga. dun sa Marigold din. Oo. Yes. Then, as both naman, 'di ba, si Tomoe is known for her 7, yung Witness My Last Battle. So, Yennefer and Triss can keep yung magical barrier, yung for any na blue niya, na immediately your fighter recovers 1 health. So, pag may, let's say, nag-take ka ng damage previously, so basically 5 block yon against Oo. Tomoe 7. So, take 2 lang take 2 lang both to Hula Yennefer na and Triss. hula eh. So, swerte. I mean, hindi mo na parang sobrang useful nung magical barrier against kay Tomoe dito. Hindi, dagdag ko rin kay Tomoe kasi pag yung Hmm. sa sidekicks, 'di ba? Hindi lang feint yung nawawala pati yung worthy opponent na ginagamit din offensively madalas, 'di ba? Kasi 5 pag hero. Pero pag sa sidekick 3 lang yun, blank 3. So parang ang daming value na nawawala kay Tomoe. Pag sidekick lang yung pag ginagawang Pokemon yung sidekick. Oo Kung nga, naman, kasi hero, no? oo. Maganda din dun yung idea nung if Yennefer yung hero mo. Actually, kahit Tris. Kahit sino. Either. Yung bait attacks mo sa confront, yung demon, yung discard ni Confront, Tomoe. Portal kasi. If you can attack with portal as anyone, or if you're Yennefer and you Kahit attack with echoing. echoing or ball lightning, you can choose to not Not boost it. diba? Not boost. So, if mahuli mo yun with baits or even like the 3 attack, 3 attacks, then you're good to Kahit go 3 na attack din. lang, hindi mag-trigger yung confront. Hindi ka magbubus bigla, di ba? Oo. Yes. May tanong ako So, sa matchup na yan. Sige, may sagot lang, kami. may tanong lang ako. Paano pag nag-incinerate yung Yennefer tapos nag-boost siya, tapos confront defense mo, anong gagawin mo? Depende sa buhay mo actually. Depende Full sa HP. buhay mo. If full HP, full HP? Full HP. ilan Okay lang. cards mo? Take ko yun probably. Turn 2. kiso Sabi mo ako. ng turn 2. Take ko yun. Take. Kasi may kiso Take ka ko pa, yun. most likely. Kung may May kiso ka kiso pa, ka. Okay. Tutuluyan mo na yun nung nag-boost attack sa'yo. babawasan po ng cards sa up ka na Magbuboost pa siya. up ka na sa hand count, tapos bawasan mo pa siya ng cards. Bubugbugin mo Kita na mo yun. pa. Dahil mo card draw. 6 yun eh. Take 6, okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang. Okay. Next matchup, Russell. So sa akin yung even matchup naman versus Luke Cage. So actually, si Yennefer ay losing kay Luke Cage, pero si Triss naman yung even. Bakit? Bakit? So unahin natin si Yennefer, bakit siya losing? Kasi si Yennefer, ang main source of damage niya, 'di ba, incinerates and boosts. Yung attacks ni Yennefer aside from incinerate na pwedeng discardan para ignore damage,
puro threes, di ba? Threes lang. So, yung damage mo against Luke Cage manggagaling sa boost. Kasi yung mga defenses ni Luke, 2 to 4, di ba? 2 to 4. Kung mag-take nga siya, 2 pa rin, di ba? Dun sa threes, mahirap palusutin. Parang ang dami mong gagastusin na card para lang pumiso kay Luke, di ba? So, pwede kang maubusan ng defenses kasi ginagamit mo siya pang damage. Si Luke, alam naman natin na may aggressive side eh. Kaya niyang magbato ng puro sais. Kay Misty, Sweet Christmas, puro sais, kaya niya. Si Yennefer nga, yung offensive side ng duo, kaya mong bilangan yung defenses. Tapos, ideally pa, yung best defense, which is yung barrier, gusto mo pang boost madalas. Dahil 3 siya Plus So, yun. Yun yung reason kung bakit losing siya. Ang hirap madamage si Luke as Yennefer. Kasi, again, incinerates, 3 man yan, pwede mag-discard yung Luke. Okay lang mag-discard si Luke. Kasi, still standing 4, so aside from barrier, ang daling patagusin. So, kayang-kaya mong magbalik ng defenses. Pwede ka mag-defensive as Luke. Balik-balik ka lang ng trash talk, di ba? So, parang, okay. Hindi ako mamatay as Luke. Yung Triss kasi dun sa matchup na yun, pag si Triss yung umatak, halos walang mind games din. Batuhan mo lang agad ng trash talk regardless kung anong attack. Portal, di ba? Portal or Hailstorm, walang damage. May question ako, actually. Pwede ka ba, as Luke, pwede ka ba makipag-damage sa kay Yennefer sa matchup na? You mean makipagsabayan? Oo, kayang-kaya. Kasi yung get paid naman kayo parehas eh. Yun. Parehas may potential break. Pero si Luke kasi, may regroup na draw. Kung masaktuhan mo yun ng portal, diba? O di ayos. Draw 2. Get paid, ang daling patagusin. 4 value. Draw 2. Yung trash talk, may trash talk ka naman. So kung gustong mag-double attack ni Yennefer, pwede kang mag-enter, diba? Isip ko nga yung skin like Titanium sa Incinerate eh. Like if lumalamang ka na, if alam mong may decent yun pa. Like pwede mo bang tangkehin na lang? Tangkehin mo na lang yung Incinerate, no? Take 5 kayo pareho, pwede. Kay Yennefer. Kaya I think losing si Yennefer. Pero, okay. So, punta naman tayo kay Triss. So, si Triss dito sa match na to, even. Kasi, kay Triss, since nagbibilang ka ng damage, from auto damage alone, may minimum of 12 ka. Si Luke, may 13 HP, no heals. So, piso na lang yung hahanapin mong damage. Saan manggagaling yung piso? Yun ang mahirap. Mahirap, diba? Sa Incinerates kasi, pwede mong discardan. Mahanap mo siya, I think, sa 2 Hailstorm na parehong 4 value. Pero kasi, depende rin sa hawak ni Luke to eh. Kasi pag nag-take Hailstorm ka kay Misty, or na Def 4 ni Luke with, ano ba yung Def 4 niya? Pero Trash Talk kasi yun eh. Trash Talk and Powerman. Powerman. Yung Powerman ba 2? Okay. So, full block din yun. Malaki yung chance na magdi-discard lang yung Luke. Discard lang yan, discard lang. Damage. Kasi, may still standing naman siya, di ba? Pambalik, if ever. And marami siyang pwedeng itapon. So, as Luke, I think almost never ka magti-take 3. Kasi pag nag-take 3 ka, wala nang problema sa damage yung Triss. Tatakbo na lang yun, maghahanap ng scheme, tapos papatay mo. Bigay yung initiative, tapos scheme maneuver away. Sobrang sweaty dun for the side of Luke na dapat hindi ka maski 1 damage hindi ka Hindi ka talaga mag-take piso. Tapos sa Lodge naman, kaya sa Lodge kasi sure 3 damage eh. 3 yun eh. Pero sa Luke din kasi, madali lang for Luke eh. Ang dami niyang boost 1 cards. Sobrang dami. Parang ilan ba to? 12, 14. Hindi, 17 cards sa deck niya. Boost 1 lang. So talagang nakitris yan yung challenge na hahanapin yung piso. And habang hinahanap kasi ngayon, pwede siyang patayin. Pwede siyang patayin. Pero sa totoo lang, sobrang kulat din kasi ni Triss. Dahil 14 HP, potential 6 heal pa. So 20, diba? Nalaro ko na itong matchup na to, hirap talaga. So aside from Marvel Maps, which is Madaya for Triss, so wag na natin i-discuss yun. Advantage kasi Triss doon. May extra tatlong schemes eh. So sa normal map, yung piso, pwede nga, pag nag-break yung Luke, kaya kailangan every time a-attack lang to forever. Kailangan mo umattack hoping na mag-break yung Luke. Mawalan siya ng defense kahit isang beses lang. Pero even to, even. Kasi nga, yun nga. Madaling mahanapan ng damage pag nakalusot ka na ng piso. Pero pag hindi mo mahanap yung piso, ang hirap talaga. Hindi pa rin panalo kasi pwede ka pa patayin eh. Pero double ka na lang nun forever. Over 15 cards na yung nabunot namin pareho sa deck. Siguro last 12 bago ko nahanap yung extra piso. Dun sa sinabi ni Pat nga na pwedeng patayin. Ang minsan kasi, pag magaling din mag-position yung Luke, gusto niya si Triss yung lumapit para makapag scheme. So, sa point na yun, tsaka mo siya i-double attack. Kaya pwedeng mamatay din si Triss. Kasi kaya kayang gawin ni Luke yun, pwede siyang
fatigue game eh. Dahil sa still standing na andaling palusutin. Sure no? Oo. May Mystica na range, diba? Oo. So, hindi mo kailangan Commanding. tumabi. Kaya mong Ang i-trigger. sakit din ng commanding. Okay. Oo. Masaya yung matchup na yan. Challenge for Tris. Hanapin mo yung piso. Yun. Okay, sa akin, yung last match is Raptors. So, losing siya. Both sila spoiler alert, talo sila parehas kay Raptors. Bakit sila tatalo? Kasi, ayun, sabi ko, parang sila yung aggro na ayaw sa aggro. Kasi, ang daming gain action ng Raptors, tapos, plus yung attacks, ang sobrang bababa ng blocks ng ni Yennefer and Tris. So, lagi kang may damage sa kanila. Not to mention yung gain actions. On paper, dapat may sagot ka sa ability ng Raptors kasi may fetters ka. Pero it doesn't matter kasi at the end of the day, probably magte-take ka. Yun nga, if Yennefer ka, yes, you can kill a raptor probably. Tatlong bodies kasi yun eh. Tatlong bodies yun. So, mamamatay ka, ma-aggressive, ma-aggro ka pa rin nun. And also, if papatayin mo yung isang raptors, parang that's another chance na hindi ka bububunot. Which is yung problema na naman ni Yennefer and Tris na wala silang card draw. So, more defense ang mangyayari sa'yo. So, ayun, mabilis mag-crumble dun yung either Yennefer or Tris. Now, sa side ni Tris, kasi ba, nasabi na nga ni Russell na may 12 damage siya basically sa schemes alone. 21 yung HP ng Raptors. So, saan mo pa hanapin yung 9, di ba? Yes, kumakasa yung Raptors. Like, nagdi-disengage sila if wala na silang cards. Pero ikaw din naman, wala ka rin card draw. Tapos, yung cancels mo basically is a joke. So, pwede ka nilang combohin even though magte-telepathy ka. I mean, on paper, dapat may sagot ka sa mga kaya iba to ng Raptors, but it doesn't work out like that pag nilaro mo siya. It doesn't work kasi nga yung damage. Actually, minsan nga binabato ko na agad eviscerate. Check on it, diba? Tapos patay talaga. Ang grabe yung damage. Lalo early game kasi hindi ka naman agad magbabarrier early, diba? Hindi ka magbabarrier early. Tapos de-defensahan ka ng fetters. Take 3 ka pa rin, diba? Or lungkot. Worst ball lightning, diba? Worst telepathy. Worst telepathy, diba? Take 4, diba? Parang ang daming bagay na hindi mo magawa as Yennefer. Kasi pag umatake ka talaga, wala kang card na naman sa kamay. Magbubus ka ba, lalong mas lumit yung hand size mo, di ba? Ayun yung problema. Kahit mag-body block ka actually kay Tris, Tris or Yennefer. Meron silang working things out or decoy if ever mag-try ka umatak, di ba? Parang ganun yung mangyayari. Tapos yun, yung isa pa yung actually nakalimutan kong interaction is yung Marigold sa Raptors. Pag umatake ng Marigold, yung petikin tapos ilalagay niya doon sa pinaka-healthy Raptor. Kasi ang pipili nun basically yung Raptor player kung sino madadami. So, bibigyan niya doon sa healthiest. So, parang wala lang nangyari. Tapos tuloy-tuloy lang yung ragasan ng Raptors. Before you know it, you just die. So, ayun yung parang isa pinaka-losing matchups niya. Which is fun kasi wala partida, wala pang draw masyado yung Raptors. Imagine mo if may draw pa yung ibang heroes like Simba, di ba? Parang ganun, sobrang dire-diretsong aggression. Huwag mong kalimutan yung ambush. 3 kopya meron first. 3 ambush. Actually, inisip ko kung saan ko siya nalaro eh. Ang dinefend niya sa ambush ko na telepathy, nag-discard ako. Kasi mag-discard din naman siya pag nag-telepathy ako. Nahuli ko yung barrier. So, ang sakit. Grabe yung damage. Paras kami nag-discard pero mas may damage siya. So, yun yung matchup ko. Raptors, both losing yung dalawa. Since tapos na tayo sa matchups, let's go with the best map, Russell. Best map for Yennefer. For me, and from experience din, I think Technodrome. Kasi sa Technodrome may mga Robin Hood spots. So, ibig sabihin, move to lang, yung range hero, abot na kahit saan. Dalawa sila na ranged. Tapos, pag turn 1 pa, diba? Yung nasabi natin kanina sa Technodrome, turn 1, abot agad yung kalaban. Abot ng sidekick. Sarap. Yun pa naman yung gusto ng Yen. Yung nasa yung ikaw nagdidictate ng tempo. Any range map ka? Any range map naman kasi double range sila. Almost any map. Pag buhay sila kahit ng dalawa. hindi nga range eh. Kahit anong map. Almost any map. Let's go with Tris. I think alam natin yung mga best map ni Tris eh. No? Kahit anong Marvel map, pero meron isang specific Marvel map yung may balloon. May baril. Ay, di ba helicarrier? Jetpack yung sa helicarrier. Kasi move ka anywhere after mo mag-move tsaka magte-trigger yung ability. Yes, tama. So yung timing first, that's sa kagagana yung ability mo. So 14 damage na automatic si Tris. Ay, ito pa pala. Hindi lang kay Tris pati kay Yennefer. Marvel maps. Kasi portal papunta sa si Yennefer nakatayo sa +2. Tris, i-portal mo yung kalaban na abot ng +2, incinerate ka or kung ano man. Incinerate kasi cannot be cancelled eh. So kung yung ibang attack, discard na yung matic. So may free +2 ka. Hindi mo na kailangan mag-boost pa.
Oo. Aray Sure, ko. discard na yung kalaban mo. Mm. Okay, so let's wrap it up. Yennefer and Triss most versatile, but I think we can also separate them in a way na si Yennefer is more damage reliant hero. Mm. Hindi siya value in a way that she would kill you in value, but she would kill you with damage through discards. Then Triss is much more of a slow fighter that will kill you through schemes, forcing you to go near her kasi talaga, like approach her. So I think Yennefer and Triss is a versatile fighter because you can choose between what kind of game you would like to play. And also, add to the fact na makita mo yung hero ng kalaban mo before you even choose which Yun will talaga be your yun. hero. Okay. So now let's proceed to our current and recent events. So first, yung tournament last Labor Day tourney ng Area 21X Unmatched Manila Sundays, which was won by Heinz. Nice! Congratulations. Nanalo siya ng T-Rex ulit. Then second place, si Carl na magaling kumanta. Galing niya kumanta, guys. Then ang third place natin si Alphon naman. So yun yung championship round. Congratulations sa inyo. Then nandito nga yung kulang kami, so bawi na lang ako next time. Next, yung upcoming Roadshow League Championship, May 24. So dito, yung magcha-champion, qualified agad sa Day 2 for Aray mo. Asia Championships. Sana Kaya, all pwede good luck. sumali. good luck sa sasali dyan. Sana Yan na yung makakasasa. last na slot. Next, ito na. Dito na tayo. Papunta na tayo sa exciting Asia Championship, no? First, we'll tackle the day 1. Ito yung tinatawag na play-ins. So, para makapasok ka sa day 2, kailangan mo mag-dominate sa day 1. It will be on May 30, Saturday, 11 a.m. to 7 p.m. sa MICE Center ulit, no? Bring 5. Another, the usual exception, there will be no Marvel, no Buffy, and no Jurassic sets. The tournament rules, you can check it out sa gaming library. Detailed naman siya actually. I think top 12, right? Russell, top 12 will be, after 7 rounds, the top 12 will be qualified for the next day. Yung all aboard, yung Asia Championship Day 2, Battle of the Best, kumbaga. So next natin yung ongoing Spring of Myths. Currently round 5 na. So may yung mga nakapag 3 wins na previously sa groups nila, pasok na. Then if you lost 3 games, out na. Good luck sa mga may round pa, this final round. So they need to win this para makapasok sa next round ng Spring of Myths. So, ang prize nito guys is prestige points which can be exchanged for foils and other stuff from Restoration. Bragging rights din. Well, yeah. Yun yung And best. yung experience to play internationally, which is a nice thing pa rin. Doon natin na-meet yung mga tulad ni Karma na nakakalaro natin or sila all other international guys na prominent sa Unmatched. So, yun. So, next time guys, pag merong tournament sa si Restoration or si UM League, sali tayo para more in Filipino players para makita tayo sa sa mapa. International stage. If kita tayo sa mapa. Oh, Bakit makikilala tayo. Nasakop na eh. So, yan. Tas weeklies. So, most weeklies ngayon, yung mga tournaments, hindi nga lang weekly eh. Parang 2 to 3 times a week pa. Karamihan dyan, Asia Championship format. So, sali lang kayo dyan. Dami. A21, yung Unmatched Manila Sundays, Amanoma, Noriko, kung saan. Yun yung mga nakita ko recently. So, sali lang kayo. Practice for Asia Championships. That's it guys for our episode this week. So once again, I'm Pat. I'm Ace. And I'm Russell. And remember, pwede gamitin si Trista. Hindi lang yan. Hindi lang si Yennefer. Gamitin nyo naman yung mini niya. Okay, bye-bye.